Kandilihin kayo ng pagpapala ng kaitaasan. Maghari lagi ang kapayapaan sa puso ng lahat at bawat isa, ngayon at lagi na. Ang bawat kaluluwa ay mayroong daladalahan sa kanyang sarili. Kung gaano ito kabigat o kagaan para sa kanya. Ito ay isang dakilang pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng ating dakilang Diyos. Kung papaano niya dadalahin sa kanyang balikat ang krus na pasan-pasan niya at sa kanyang paglalakad at paghahanap ay sapilitang hihimpil ang tao. Ihimpil niya ang kanyang sarili, ang kanyang kaisipan, ang kanyang damdamin, upang mahanap niya ang tunay na kapayapaan na kanyang hinahanap. Sapagkat katotohanan na ang bawat kaluluwa na mayroong taglay na bigat sa kanyang damdamin, maging ito man ay karamdaman o kirot ng laman, maging ito man ay tiisin na kanyang daladalahan sa kanyang sarili, ay naghahanap ang kanyang kaluluwa kung papaanong ang Diyos na may likha ng lahat ay nalalaman niyang ito ang hantungan ng bawat isang kaluluwa. Ito ang aking panimula sa mapalad na hapong ito. Sapagkat katotohanan ang tao ay maraming nagugulumihanan sa kanyang sarili. Maraming kaisipan ang gumugulo. Kaya't sa inyong pagdako sa maliit na bubong na ito'y nakadarama ang inyong mga kaluluwa ng kapayapaan, ng kapanatagan, sapagkat dito kayo nakakaramdam ng pag-asa na kayo ay hindi pinababayaan ng iyong mga tagatangkilik. Kaya't mga minamahal na mag-aaral ng simulain, na kung kayo man ay nahimpil sa inyong mga likmuang iyan, ay damahin nyo sa kaibuturan ng inyong mga puso ang tunay na pagdalangin na nanggagaling sa inyong mga puso, na kayo ay naririto humihingi ng pag-asa, na sa inyo ay naghahanap ng kapanatagan ng inyong mga kaisipan, ay dito kayo nakadarama
ng kapayapaan. Katotohanan, mga minamahal na kapatid, na sa malaon ninyong pagdako sa maliit na paaralang ito'y tunay ngang hindi kayo pinababayaan. Tunay ngang nakadarama kayo ng kapanatagan ng inyong mga sarili. Na sa bawat pagkain ng diwa, na dito ay naihahayag sa inyong kalagitnaan, ay nalalaman ninyong ito ang nakapagpapabusog sa inyong mga kaluluwa. Dito kayo nakadarama ng kaliwanagan. Dito kayo nakadarama ng katotohanan na mayroong Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang mga nilalang. Na katotohanan ang Diyos ay pantay-pantay, na umiibig sa kanyang mga nilikha. Kaya't mga minamahal na mag-aaral, na dito ay dumudulog ay bigyan ninyo ng pagkakataon ang inyong mga sarili na maano nawang magkaroon ng kaliwanagan ang inyong mga pag-iisip, magkaroon ng kapanatagan ang inyong mga damdamin, upang ang mga pagsubok na ibinibigay sa tao ay matanggap ng maluwag, sapagkat katotohanan ang lahat ay dumaraan sa iba't ibang pagsubok sa buhay na iyan. Sa iba't ibang pagkakataon ay naririyan kayo, ay nasasalubong ninyo ang maraming mga kaluluwa. Nakikita niyo sa inyong kapaligiran ang mga kaluluwang gutom at uhaw sa pagkain ng diwa, sapagkat hindi nila lubos na naunawaan ang tunay na kadahilanan ng tao. Bakit siya ibinulao sa kapatagan ng lupa? Hindi upang magpasarap sa kanyang sarili, hindi upang humanap ng maraming bagay na nasa salat at nakapagpapaligaya sa kanyang mata, sa kanyang palad. Ang bawat kaluluwa na binigyan ng pagkakataong dito ay makipamuhay sa kapatagan ng lupa ay isang gintong pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha, upang ito, ang kapatagang ito ng lupa ay maging palihan ng bawat kaluluwa. Dito ninyo malalaman at maunawaan na ang tunay na kadahilanan bakit ka binigyan ng pagkakataon na mamuhay sa kapatagan ng lupa. Mayroon kang daladalahan sa iyong sarili. Mayroon kang krus na kinakailangan pasanin sa iyong balikat. At marami ka pang kapangakuan mula pa sa dako paraon. Mga kapangakuang binitiwan mo na ikay magbabayad ng maraming kautangan sa mga pagkakataong ikay naririto sa kapatagan ng lupa. Kaya't mga minamahal na mag-aaral,
Sikapin ninyong ang bawat oras, ang bawat araw na lumilisan sa inyong buhay ay isang gintong pagkakataong ibinibigay sa lahat at bawat isa upang inyong maisip at malaman na kinakailangan kang gumawa ng mabuti. Kinakailangan kang tutupad ng tungkulin. Tutupad ng maraming kapangakuan mula pa sa dako pa roon upang sa pagbabalik ng isang kaluluwa sa ating dakilang Diyos ay wala na ang maraming pagsisisi. Na kung ikaw ay magbabalik sa ating dakilang Diyos, ano ang iyong magiging daladalahan sa pagharap sa Kanya? Hindi baga ito ang mga mabubuting gawa na kinakailangang ginawa ng tao? Hindi baga ito na ikaw ay nakatupad ng maraming tungkulin bilang isang anak, bilang isang kapatid, o bilang isang magulang na binigyan ng pagkakataon na makipamuhay sa kapatagan ng lupa. Kaya't mga minamahal na mag-aaral, huwag niyong sayangin ang bawat pagkakataon na sa bawat umaga ng inyong paggising ay humugot kayo ng isang pagdalangin ng pagpapasalamat at kayo'y binibigyan pa ng pagkakataon na mamuhay sa kapatagan ng lupa. Kaya't inuulit ko, mga minamahal na mag-aaral, gawin ninyo na ang bawat pagkakataon, na ang bawat oras na lumilipas sa inyong buhay ay gawin ninyong isang gintong pagkakataon na ibinibigay sa inyo ng ating dakilang Ama. Walang nakakaalam kung ano ang kahihitna ng tao sa kinabukasan. Kaya't kinakailangang ang tao ay laging handa sa kanyang sarili. Ihahanda niya ang kanyang kaluluwa sa pagbabalik sa ating dakilang Ama. Kinakailangan taglay mo at bitbit mo ang maraming kabutihan, ang maraming kabaitan na iyong ginawa habang ika'y nakikitalad sa lupang ito. Sana'y hindi na kayo ang mga kaluluwang naghihinagpis at nananaghoy sa likod ng libingan upang panghinayangan ang mga bagay na dapat na ginawa ng tao habang siya'y naririto pa. Habang kayo'y nakikitalad pa sa buhay na ito. Ito ay isang pagkakataon. Ito ay isang gintong pagkakataong ibinibigay sa lahat at bawat isa upang untagin ang tao. Sapagkat kayo, mga minamahal na kapatid, kayo lamang ang higit nakakaalam sa inyong mga sarili. Ano pa nga ba ang mga bagay na kinakailangan kong magawa na hindi ko nagagawa? Ano pa nga ba ang mga bagay na kinakailangang baguhin ko sa aking sarili? Ano pa nga ba ang kinakailangang magawa ko bilang isang mabuting kapwa ng inyong mga kapwa?
Ito ang isang maliit na pagkain ng diwa na aking iiwan sa bawat pagkatao sa mapalad na hapong ito. Mayroon ba tayong bagong tutulungan? Kung gayoy, magpapatuloy tayo ng pagtutulungan sa dakong ibaba.